Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, ma'am, mga kababayan, palambing naman po ng subscribe, like, and share para po sa mga batang aking tinutulungan na mga autism po, mga kababayan. Para po ma-monetize kaagad tayo rito sa YouTube kasi po, mga kababayan, kawawa po yung mga batang may autism. So, meron po kasi akong apo na magkaroon ng autism. So, parang advocate ko na rin po. Kaya pinipilit ko pong mag-vlog para yun lang po ang paraan para maitulong natin sa kanya. So, pakinggan lang po natin itong interview ni Risa Ontiveros kasi nga po masyado pong mainit ngayon ang issue regarding nga po sa mga insertion ng budget. So, ito si Risa Ontiveros po, mga kababayan, dinideny po niya talaga na wala siyang insertion ng budget. So ngayon, pakinggan lang po natin siya kung ano yung sasabihin niya, mga kababayan. Kasi nga po, pakinggan lang po natin siya, mga kababayan. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Lumutang ang alegasyon laban kay Ontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Mga kapatid, Yan, mga kababayan. Ito, tandaan po natin na ito po si Madam Risa. Nikki de Guzman po. Ito po si Madam Risa, mga kababayan. Pag hindi po talaga ito totoo yung sinasabi ng isang reporter, nagdidemanda po ito. Ngayon po, sinuplak po siya ni Anthony Taberna. Wala po talaga itong gagawin kung hindi magpapatunay na fake news o ano. Kaya lang sinuplak po siya ni Anthony Taberna. Meron pong ebidensya si Anthony Taberna na talagang may insertion po siya, mga kababayan. Kaya nga, hindi natin alam ito kay Risa Ontiveros kung nagsanta ba talaga ito o katabi ito ni Satanas dun sa impyerno, mga kababayan. Kasi banal-banalan po ito eh. Mga kagrupo po ito ng mga pare, puno, na nag-aanyong banal-banal sila lahat, mga kababayan. So, ang sa akin lang po, mga kababayan, gusto ko po lang nating malaman yung buong katotohanan. Kung totoo ba ang sinasabi ni Risa Ontiveros na wala siyang insertion sa BICAM? At tandaan niyo po ito, mga kababayan, kontra po ito kay Marcos. Sila, Leni Robredo, ang never again. Saan ang never again ngayon? May never nga niyang mabatikos ang presidente ngayon, mga kababayan. Ano kaya ang nangyayari ngayon sa bayan natin? Bakit parang magkakampi na sila ngayon ni Marcos? Hindi kaya ito diversionary tactic ng administrasyong Marcos para naman mailaglag si Risa Ontiveros? Para ma-divert yung kwento doon sa flood control, doon sa kanya naman, mga kababayan. Kasi nga po, sinagot po ni Anthony Taberna yung sinasabi ni Risa Ontiveros na wala daw siyang insertion sa budget. Ngayon po, alam naman po natin kung kanino ito si Anthony Taberna. Hindi ba kay Marcos ito, mga kababayan? Paano siya nakakakuha ng dokumento na galing sa Senate kung walang nagbibigay dito? Di ba po? Hindi naman po masama yung insertion, pero kung nagagamit sa tama. Pero kung pinagkakitaan mo lang, masama po yun. Dadaling ka po talaga sa impyerno niyan, mga kababayan. Pakinggan lang po natin yung sagot ni Anthony Taberna sa sinasabi ni Risa Ontiveros, mga kababayan. Kasi ang sinasabi po ni Risa, wala daw siyang insertion sa budget ng ano. Ngayon, pakinggan lang po natin to si Anthony Taberna, mga kababayan. Ito lang po ang sabi nila. Ang Malaysia,
yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project Oo. sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga, yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion sa flood control. And hindi sa buong budget Nasa 3 point ano siya? may 3 billion, mahigit 3.01 billion. billion, no? Tingnan ko na nga para. Sige nga, ikaw na sigurado magsabi, tayo. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025 Natawagan mo na ba, national budget. Yuel? Natawagan mo na ba Ito. Risa Ontiveros? 3 billion 3.035 billion 3.035 billion 35 million and then 800,000. Yun ang- 3.30 billion pesos, mga kapatid. Anong sinasabi mo, Madam Risa, na wala kang insertion? At nakakagulat ito. Tingnan nyo po kung saan po ang project na ito. Nasa norte po lahat ito, mga kababayan. Di ba po? Nasa norte po lahat ito. At sino ba ang nasa norte, mga kababayan? Hindi kaya nilalaglag ni BBM si Risa Ontiveros? Dahil alam naman natin na ito si Tunying, tao po ito ni BBM. Diba po? Alam natin lahat yan. Hindi kaya dinadivert naman nila Tunying ang kay Risa Ontiveros yung kwento ng flood control, mga kababayan. Nakakalungkot lang talaga. Kasi kung totoo man, ang iniisip ko na dinadivert nila para kay Risa yung sa flood control, malamang parang nilalaglag na rin po nila dito si Risa. Kasi never talaga ito si Risa yung liligsa sila Romualdez at Saldico. Wala kang maririnig sa bunganga nito na salitang Romualdez at Saldico. Ang lagi mong maririnig sa hearing nito yung district engineer ng Quezon City. Yon ang maririnig mo sa kanya, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang kasi ang mismong nagsanta-santahan na si Risa Ontiveros, wala di umanong flood control insertion. Pero kita niyo naman po, 3.03 billion pesos ang insertion sa flood control. At marami pong lugar yan, mga kababayan. Patuloy lang natin si Tunying, mga kababayan. Exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 750 million. Ayun. Pakitanong nga Baka natin. na-parkingan lang siya ng Baka iba nga eh. nailagay sa pangalan niya pero Yan pero hanggang ngayon, mga kababayan, tikom ang bibig ni Risa Ontiveros ngayon. Kasi kung dinimanda na nito si Tunying. May ebidensya ito. Nagaling mismo sa Senado. Anong gagawin kaya ni Madam Risa ngayon? Ba't hindi siya sumasagot ngayon sa mga aligasyon na ito, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot lang isipin. Hindi kaya nilalaglag naman ni BBM si Risa Ontiveros, mga kababayan? Gawa ni Tunying? Ano kaya ang sa palagay niyo po, mga kababayan? Pakinggan lang natin tong isa naman pong itong kay Remulla naman po, mga kababayan. Kasi yung kay Remulla naman, ibang klase po talaga ito si Remulla, mga kababayan. Kasi gustong-gusto niya po talagang maging ombudsman. Kasi ang gusto ni Remulla maging ombudsman, mga kababayan, doon sa para ang nagbalita naman po nito, mga kababayan, si Madam Amy. Kaya lang po, para bang na-fake news po yata si Madam Amy dito. Kasi ang sabi niya, ngayong October 6,
lalahad na yung ano, kaya lang nagsalita po yung Supreme Court na hindi kasama, wala pa sa judiciary bar ang mga pangalan ng mga kandidato sa ombudsman, mga kababayan. So pakinggan lang po natin kasi mahirap pong maniwala na walang alam si Amy Marcos dito. Alam mo, kapatid ng presidente yan. Diba po? Pakinggan lang po natin ito si balita ng UNTV, mga kababayan. Pahayag ni Senator Amy Marcos na nakatakda umanong italaga bilang susunod na ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy na iaanunsyo ang bagong appointment ni Remulla ngayong October 6. Tinawag naman ng senadora na kalapastanganan umano sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Remulla at sinabing may bahid ng kawalang hustisya ang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat at may nakabinbin na kaso. Nauna nang naghain ng reklamo si Senator Amy Marcos laban sa Justice Secretary kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay wala pang reaksyon si Secretary Crispin Remulla hinggil sa naging pahayag ng presidential sister. Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte Suprema, sa ngayon ay wala pang isinusumiting shortlist ang Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa susunod na ombudsman. Yan mga kababayan, parang na-fake, pero hindi natin malaman, malay natin, magulatin na lang tayo nito mga kababayan. Alam naman po natin yung mga galawan ng mga BBM. Diba po? Kasi nga po, kaya nga po pinipilit na hinaharang kasi nga po, ang target po talaga nito, si BP Sara, mga kababayan. Hindi pala talaga nilang titigilan si BP Sara hanggat hindi po nila mawawala. O di kaya baka ipapapatay na ito. Kasi contender pa rin po si BP Sara talaga sa 2020. Nahirapan po silang talunin. Lalong-lalo na ngayon sa nangyayari ngayon sa bayan natin. Tapos, and yet, wala silang ibang iniisip kung paano pabagsakin ang mga Duterte. Once na kasi na makaupo yan, si Remulla sa ombudsman, mga kababayan. Kakasuhan lahat yan, mga Duterte. Si BP Sara, si Baste, at si Pulong. Talaga pong ayaw po talaga nilang paupo ng mga Duterte. Bakit ba? Ano bang kinakatakot nila? Dahil nung pag-upo lang ni Pangulong Duterte, gutom na gutom po itong mga politiko na ito, mga kababayan. Sobrang gutom na gutom po sa pera. Kasi wala ho talaga silang nakurakot ng pera. Kasi talagang pinapangalanan ni Pangulong Duterte ang mga taong involved sa nakawan sa gobyerno ito. Kaya nakakalungkot lang isipin mga kababayan na may mga tao talagang walang ibang hinangad kung hindi wasakin ang ating bayan. Pagpiestahan ang pera ng bayan. Yun po ang nakakalungkot lang. Hindi sila naglilingkod para sa taong bayan. Para po sa sarili nilang kapakanan. Sa bulsa nila. Paano nila kurakutin ang pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot lang mga kababayan. Kasi saan ka makakita na halos kaliwat kanan? Ang pinag-usapan pa lang natin dito mga kababayan, blood control. Wala pa tayong ibang pinag-uusapan dito na ibang ano. Paano yung Biocor, custom? Paano yung DepEd? Paano yung ibang sangay ng gobyerno? Sigurado ba tayo walang nangyayaring nakawan ngayon doon? Yun mga kababayan. Isang bagay pa lang po ang ating pinag-usapan dito. Ngayon, punong-puno na ng nakawan sa gobyerno. Kaya pinipilit po talaga nilang ipasok si Boying Remulla para ma-wash out po lahat ang mga Duterte. Yun po yung target nila, mga kababayan. At sana naman, yung judiciary bar nagpipili ng mga ombudsman, sana wag nang isama ito si Remulla. Kung talaga gusto nilang matahimik yung bayan. Yun lang naman ang pinakamaganda nilang gawin. Wag nang isama si Remulla sa listahan nila. Yan po. Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para po sa mga batang may autism mga kababayan. Marami pong salamat at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW na maabot ng video na ito. God save the Philippines.